Everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang Sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang Sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede payakap. Tulad ng Yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Yes. Yes, mga kasangkayan, nato na oras, may na kita 15 minutos sa nakalabayhan alas 5 hakalop and magandang afternoon ha atin nga tanan. Welcome ha Taramdan Ballroom ng Bayan and More pan Wednesday na nga edition. May 13, 2026 and kapartner niyo ha today si hanggang 6 o'clock yan ang akalop. Nagbabaga to nato no sa kamaghapon naging mapaso na liwat kita. And I hope nga tanan kita in okay la iton kahimtang o iton kabutang at least pagsugad hini ano nga oras iton ba nga natarutaghum na iton aton pagabat ano iton aton naman palibot pero aton tikang kanina grabe aton paso anyway. So nasa rin nga kita nga maupay nga kalaphaatan nga tanan. Kumusta man nato naton Wednesday nga adlaw? Imagine mga kasangkayan, katut nga dadaman kita Katut nga dadaman kita hiton simana. And last day na naman para to naton mga for the work week. Buwas nga adlaw. Kaupayla. Kaya lang mayada na mabalik dadaman haton na 5 days nga trabaho ito no sa kasimana. Nabatiak didikan Engineer Sok Aberia iton City Hall. Ma-implement dadaman hirahat ton na balik na hiraha 5-day work week tinikangan sunod nga simana. Okay, so ibig sabihin aton magiging transaksyon opisina aton nga tanan nga mga empleyado didi naman ha City Hall didi syudad diton Borongan. Tikang nahiton Lunes nga diton ka Biyernes nga adlaw. Asyan iya kuno binati nga impormasyon. Nahikay nga impormasyon tikang naman ha City Hall. Pero hapag kaya na aton didi mga taga Kapitolyo hanggang 6:30 pahira. Kay nga da pabuwas nga adlaw aton ira work nga extended para malibre hiton Biyernes nga adlaw. So, kumusta naman nato niyo din na naging sa kamaghapon aton naton mga nagtrabaho haniya na nga adlaw aton mga nagpakabuhi kumusta? Ano kuno ate aton pinakamasurong anything kuno nga mataghum. Tika nga aton ice water nga dahaton mga halo-halo. Uso pa ba aton ice crumble? Wala ko naman hindi kinikita Borongan or dirilak nakita. Mga ice candy, ice crumble. Anay, may ada kita mga importante nga mga posible magkamayadahin rotational brownout, manual load dropping. Napakianag didikan GM Amancio kay nasa ringait dinhiton kanan Visayas bangin magkaada. Manual load dropping. So ano ini kung nasa ring manual load dropping napakianak didikan na GM Bong Amancio. Magandang afternoon GM. Ito aton General Manager hiton na Eastern Samar Electric Cooperative. Kaya din ato nakukuha na. Importante kasi ini kay bangin kita tigdano nga mawaraan kuryente. Hala, kailangan ko dadi. Power Advisory NGCP posible mag-implement. Posible mag-implement in manual load dropping. Masunod nga mga lugar, yan na nga adlaw, May 13 para ma-maintain iton integridad iton power system. Yan na nga atikang kanina alas 4 nga dahiton ka alas 8, yan na nga gabi. Now, haliko 2 parts iton Leyte, haliko 3 parts naman iton Leyte, haliko 4 parts iton Leyte, haliko 5 parts iton Leyte, Suliko, Bugos nga Southern Leyte, Dorelco, parts iton Leyte, Samilco, Bugos nga Northern Samar, Samilco 2, parts iton Samar, ngan Isomelco, Bugos nga Eastern Samar. So sumiri nga ni nga manual load dropping, maresulta ba inihin power interruption, Sir Bong?
Kasi syempre kung magkakamay adin load dropping, so diri magiging sufficiente iton supply hiton kuryente nga hihaaton. Ano? So probably kay nasa ring man la didi nga May. So diri hira kuan, diri good pwede diri and pwede mahitabo. So 0.4 nga load drop. Alas 5 1.5 in terms of ano inihiya nga 1.5 generation deficiency. GM masyado kasi hiyan ka technical. So tikang ha NGCP para ha Eastern Samar Electric Cooperative. Nasa ring, please be advised that the demand reduction is to be expected within the next 30 minutes. Detailed as follows. Duration. Alas 3 nga dayton ka alas 10. Iyan na nga, alas 10 ba yung 20 hours? Alas 8. Okay. 5 hours. Rason, generation deficiency. So, hit yan na nga kulop in GCP. Anya na nga alas 5, 1.2. In terms, ano yan hiya? Ano yung 1.2? Tapos may ada gihapon hiton kanan alas 7, may ada daman hiton kanan alas 8. Selected areas equivalent to power curtailed. May load end single phase area to equal to requested load to be dropped. Selected areas daw la inihiya. Pero kay nasa ring man di GM Hall of Eastern Samar. So posible magkamaya din load drop. Mga load end, posible magkamaya din sila sa nga single phase area to equal to requested load to be dropped. So, dara ko no inihiton diri pagin available hiton THM U1, THV1, U2, PEDCC U3, ngan Luzon, Visayas HVDC power supply. So, dara ini ko no hiton diri pagin available. So, maiibanan kulang ano iton na mahi susulod nga nihaatan nga kuryente. So, kung kulang, pero kung ini nga schedule, pwede niya makancel kung mag-improve iton system condition. So, nasa ring nalaging papatipid kita iton electricity. Sige, para diri magkamayadahin na pagpareng. Kundi rin importante, ano? And one way siguro hini, pwede man natin nadamaan plug na ito natin mga kuan. Mga ref. Pwede ba?
bisan la 4 hours o 3 hours na la alas 5, 6, 7, 8 para la diri maapektuhan. Okay, adin breaking news. Didihiton aton program. So yun, namimintahan iton brownout, iton sering didihit kuan, iton sering didihiton NGCP, ano. Iton mga konsumidor ko no, din haluzon nga din Visayas, pwede maka-experiensyahin power interruption. Yung asyeta nato niging papakiana, no? Kasi technical kasi yung mga yung communication iton NGCP. Pwede magresulta ko nohin power interruption on Wednesday. Samtang ito National Grid Corporation of the Philippines nagpagawa sa to ni IRA pinakasyahan nga red alert. Yan ang 2026. So nanganganib ano nga magresulta. Pero di da malainit nga deton kalas 8 yan nga gabi. Pero sana diri daman magin maiha just in case ano. So may dana nira abiso from NGCP. Ay okay adi man. Aw diri kanan burak man na di. Sige, adi damang kita na sa nga importante ha. So abiso inihati kang iniha NGCP nga pwede magresultahin power interruption. Nga di kang kaninan alas 4. Dariton manual dropping nga posible buhaton ito ng GCP kasi may ada mga planta ata no. Nga diri na function di nagagamit na supply ano itong kuryente nga niya atan. So adi daman hin maupay ini nga balita. Kasi ito na aton presidente, may ada niya ginpermahan nga executive order. Ano naman ini nga kamanduan? Nasin mando nga niton Pangulo, susundo niton. Nag-iimponerhin price ceiling, limitasyon hiton presyo hiton bugas. Nga dahin 50 pesos kada kilo hiton mga imported nga bugas. Effective for 30 days. So mag-iimponer 50 pesos per kilo nga presyo. Ay maupay niya kasi gimahalin na daman kaya makuri na maabot iton na presyo iton bugas. Tas nagsisinaka pa. Asya niya to naton mga importante nga balita. Hitiya na nga oras Samtang nga adila kita ito natin ballroom ng bayan and more. Pero yun, abri natin pinakahiluag nga dance floor iton bugos nga universe. Ginunan talad to nga mga balita kasi napaka-importante iton nga tanan. Iton nga duduha nga mga balita. Haros tanan nga mga panimalay affected iton. Unang-una yung power advisory from the NGCP. So posible mag-implementar manual load dropping.
Dinhi naman ha aton region and mag-manual load dropping, posible magkamayadahin na power interruption. So itong critical nga oras nga diton ka alas 8 yan nga gabi. Pero pwede naman diri kung mag-improve ko itong system condition. So mag-iban nga nihin supply nga nito na aton probinsya, natural mga apektuhan. Diri magbabaratag-batag in short, no? Tapos yon, price ceiling, limitasyon, cap, no? Lilimitahan itong presyo. Diri pwede magsobrahin 50 pesos adton na presyo hiton na bugas nga imported. How do we know na imported yung bugas? Sige, magandang afternoon na to naton timprano nga ka-partner, yan ang nga oras. Arlene, magandang afternoon. Natin vlogger, didaha kanavid. Ate Marilyn Reyes, pabaro bakasyon na lay ni Hiya. And Walter Clint, good afternoon. Ay cum laude naman ini nga nagtapos ha. Eastern Samar State University years ago. And Ate Myrna Amboy Manggupit, magandang afternoon. Watching gihapon ni Hiya. Tikang naman ha, Hong Kong. And Sumalio Antonio, thank you for watching. And speaking of Eastern Samar State University, maaram ka mo magiging suga diton patron de syudad diton Borongan. And I guess yung iba nagkaabot na yan ang adlaw para kasi inito nakaschedule nga graduation ceremonies, exercises iton Eastern Samar State University. Kay imagine ha, usala nga seremonya, iton bubuhatan niya na ahiton isumain para haton sobra 2,200 nga mga magraduar. Didiha syudad diton Borongan ha. So kung may ada sugad hiton kada mo buwasit kelop iton seremonya, no? Buwasit iton kelop nga hinhoy Biyernes daman hiton kelop pa. So ano man kuno ini Ate Daisy. Sige kakalawang ko adi nga program. So seremonya darahiton kagidadamo iton nga mga estudyante, bubuhaton naman didahiton oval. Pero hihimuon nga kelop alas 3. Para naman diri mapaso, no? Uy, wari man ini ka abri. Adi na, kanang 63rd commencement exercises. So, bagahit magiging patron na diton syudad diton Borongan. Kay syempre, didahiton nga 2,200 plus nga mga graduating students. Daman tayton mga kag-anak, mga igsuon. So, aadi 63rd commencement exercises nga may ada tema resilience in conflict and adversity. Wow. Upholding excellence, accountability, and service in pursuit of shared aspirations. So, May 15, Biyernes nga adlaw 15, pero may ada na activity daman buwas na adlaw. Kaparihos daman nga oras. So, Grandstand Iso Main Campus, Borongan City. Commencement exercises ceremony. Diin iton guest of honor and speaker. Kala ko na siya.
is Senator Bam Aquino. Iadi nga akong ginkakaptan nga program. Kanan hiton biyernes na hiya alas 3. Pero ito na akong aramay ada daman pa usa pa nga seremonya buwas nga adlaw. Alas 3 daman hiton kulop. Dida daman hiton grandstand sa Eastern Summer State University. Asya nga nasa rin kita nga ba? Pagiging suga diton patron di syudad diton Borongan. Kaya adi man iton main campus iton Eastern Summer State University. Tapos sala nga graduation ceremony para haton graduating students para iton school year 2025-2026. Yon, guest of honor and speaker Senator Paulo Benigno Bam Aquino the 4th. Gingkukulawan ko talaga ton kanan buwas. Wala kikita. Alright, kilawang ko daman nato ng GCP. Nagkamayada na hirin power interruption dito dapit Leyte. Han kaninahan nati pag alas 4. Lake of 4. Partsan. Uy. Partsan. Okay. Partsan Leyte. Alright. Outage sa maasin by 69 kV line kausahad ton na emergency load dropping darahiton generation deficiency. Sige, basta tagam na lang kita mga kasangkayan, bangin kita parungan. So aton Leyte, Partsan Leyte naka-experience siya na hira in power outage. Pero diri man daman hiya mag-iihae. Ito na aton laiyan na kasi magtatagam kita, no? Just in case. So latest kalawan ta na layton kanan NGCP. So diri ila daman din haton dito daman haluzon. Manual load dropping. Haros nga tanan manini nga mga co-op. So upod kita bisan nga ni daman dito sa Cebu. Mga electric co-ops. So an kanina naman Leyte, pero ginabisuhan naman kita, posible naman magkamaya din load dropping nganhi naman haaton.
So, upod talaga kita yung isamel ko. So, tipid na la kita. Para diri kita maapektuhan ano. Diri naton pinanggagamit nga mga ang mga diri gi importante he. Siguro mag-unplug. Oo. Kaya kung diri kita magsarahid yun, mapaparang single face. Nasa rin ni GM Amancio daman. Nagsisiniring kita, bangin naman kita diwaiyas sa maapektuhan. Pero waray man, waray. Waray pa man so far, waray didi. So, padahin kita atin program. Nga pa daman kita, di ba? Nga pakititon ka alas 7. Pero yun ha, posible. Sige naton mga kapartner, yan ang nga oras. Nalilisang la kasi, gusto ko kasi mahibaruan naman naton details. Bahinhad to. Pero sige, intindihatan na la, no? Yan, nga posible may ada, posible wara. Yan. Basta posible magkulang itong supply itong kuryente nga niya aton. Simple nga pag-intindi, no? Simple nga pag-istorya. Gima Bonifacio, maupay nga kulupay iyo nga tanan. Yes, magandang afternoon. Thank you for joining. An Ignacio Rivera, shout out. Hi, Ignacio, where are you, man? Pati Hipabs Capacity Junior. Hi, Ate Daisy. Magandang afternoon. Thank you, gihapon, for joining. Basta tanan. Nga aton mga kapartner, yan nga oras. Maupay nga afternoon. Jennifer Golmatico, pumasok na din. Hello, magandang hapon. Shout out from Borongan City. So, syempre, kung magkamayadahin manual load drop, nganhin naman aton, maapektuhan ito na aton mga panimalay, and kung adi pakit ito na aton broadcast hours, maapektuhan ito natin naman broadcast. Syempre, ito natin pagkaharampang itong programa ito na aton istasyon. Pero ito importante may ada na abiso ha atin just in case pumarang pero mag-improve nga ni daman kung itong system condition posible diri madayon. Okay. Pero halate nakag-implement na hira kanina na parang nahira. Aros tanan nga co-ops. Dinhi naman ha region ang naabothan abiso. Okay. Pero yan na enjoy laanay kita kasi may ada pa man kuryente, di ba? Sige. So pasayaw. Para to naton mga kapartner yan na permanente ato naton mga kaatbang sugad hini nga oras di dito na radyo or di naman online. Nga dila daman anay kita hato naton mga nagbo-birthday ng adlaw. Mga nagbo-birthday na May 13, 2026. Happy birthday. Ano man kuno ate nag-aapura ka Ron Orokay, happy birthday. Michelle, ikaw, happy birthday. Val, happy birthday. Wow, ate Anisita Montibon Baladad, happy birthday. Ay, nag-retire na ngayon ini. Si ate Baing. Ay, wala sa payan. Usa kasi inihiya nga public school teacher. Pero may dana niya abogado, may adana niya engineer. So, happy birthday, Ate Baing. Montibon Baladad, ha oras. Alfie Kalugbang Jr., happy birthday.
Wow, natin beautiful. Nga taga Borongan City Information Office. It's your birthday, Amanthea Asis Dala. Wala ba? Ito patulog ko hiya. 26 pa lang. And Ali Bandilla, happy birthday. Tanan nga nagsa-celebrate ito ni Ira Kaadlawan. Be thankful, be grateful. Maging mapinasalamaton itong gift of life. Mamayada handa o wara. Kaulangan magpasalamat. Ano? Katian aton dida tigpamati nga nagbo-birthday na nga adlaw. Enjoy ito ni mas special day. So ito na aton pag hinaot permanente. Sana gidam ipa nga birthday ito ni celebrate. Kalipayan and kausuwagan. Oo. Mabinungahon nga klase iton kinabuhi. Ano? So tikang didiha ballroom ng bayan and more. And may ada pa kita. Bago nga ka-partner yan. Oy, sana all. Sana all, hibuboy. Greetings na akong sister hi Janet. Hi Ero, happy birthday. Janet Ero, happy birthday. Tikang kan sana all. Kuya Buboy. Ito na amon SG kuno dede. Ito na amon Blue Guard didi ha istasyon. Na-greet ito niya bugto ng Janetin. Happy birthday. And Joy Mesa is saying gandang hapon Ate Daisy. Where are you, Joy? Thank you for joining. So may ada na kita kadalili ito na oras. 11 minutos na laog sa mag-alas 6. Nalisan kasi kita ito nga power interruption nga posible tabo. So nagtutok naman talaga kita, no? Pero kasi it's concern natin nga tanan. Labi na yan na ang ati kagabi, di ba? Magpuro kaya ka kaya naman aton hindi siya
And yes, nagpapasalamat naman kita ito ni Eastern Summer Electric Cooperative. Edni Infinivan para itong libre nga wifi didi Radyo Pilipinas, Borongan. Da mga salamat GM. Makasag nga signal hiton internet services ano nga labot la di Radyo Pilipinas Borongan ini nga free wifi available or sasagap liwat niyo dito naman ha Borongan Transport Terminal didi City Plaza didi ton may ada backstage dito Baybay Boulevard dito ton may ada Pasalubong Center nga ha Eastern Samar Provincial Hospital para naman dito ton mga pasyente no nga mga nagbabantay hito ni ira dito mga pasyente and syempre mga magtatrabaho gihapon ito ni ESPH. So didi kami ha DYES may ada na daman namon libre nga free wifi from Isamelco Edni Infinivan. Pero may ada nira ha yan na karawat na rin mga application. Adton pinakabarato 50 Mbps 650 pesos adton monthly. So didi ha Borongan pwede naman apply. Para haton gusto haton connection, makadtula ha main office iton Isamelco ha Kabong. Di kami ni Ate Ruth, ma-apply gihapon kami anohin na kuanhin na sugad nga connection. So thank you Isamelco. Maupay na dito na amon kagamit. Iton free wifi. Di kang haiyo. Ngan Edni Infinivan. So aton gusto mag-apply din pala ata Borongan pero nag-try na daman dito hira San Policarpo makusog daman. San Policarpo to Artiche. May adanira ano? Nagpa-connect ko no han Edni. Maupayaton feedback. So San Policarpo Artiche. San Policarpo to Artiche. Ano daw la GM kung pwede naghihapon dito mag-apply para hininga internet service? Kaya na dihaton na launching nasa ring andi di pala ha Borongan City. Pero may ada kasi mga local pero itong bandwidth dihiton Edni Infinivan. Ngayon ba mga kasangkayan, our time is up. Dini kita nagtatapos sa atin pan Miyerkules nga edisyon, Taramdan Ballroom ng Bayan and more. Siyempre, hangaran nito na aman na Station Manager at Ruth Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel, Boboy Rubin, Chief Tech Joy Policarpio, nga nako naging kapartner, Engineer Alquin Baldonido. Any day sila Loso Bilizar na sa ring damo nga salamat, anyo pakigusa mo upay nga kalup and God bless everyone.
Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Anaton oras mga kasangkayan, may ada nalakita 4 minutos ug sa mag-alas 6. Nga na para hanaton na mga balita iyan na. Department of Agriculture gintanggal na adton ban hatun pag-angkat hin poultry tikang ha California. Ginbawi na han Department of Agriculture atong temporaryong nga ban o pagdiri haton pag-angkat hin poultry tikang ha California. Aton import restriction amoy na sakop haton domestic ngan wild birds, karne han manok, day-old chicks sa bunay ngan similya. Una na nga igimpatuman kumo protection kontra han highly pathogenic avian influenza. Kon HPAI basar haton na report han US Veterinary Authorities, World Organization for Animal Health, igindeklara na nga waray na aktibo nga kaso ang HPAI ha California. Sigo naman kan Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., importante ang pitad para haton seguridad han pagkaon samtang ginababantayan aton lokal nga industriya. Iginpahayag pa haton Secretary nga masisiguro aton dero-diretso nga supply haton poultry, hindi rin nahisasakripisyo aton biosecurity. Maipikto aton kamanduan matapos aton opisyal nga publication ngan pagsubmiter ha Office of the National Administrative Register Hayupe Law Center. Samtang halay naman nga balita, usa naman nga bag-o pala nga natawo nga baby aton milagro nga nasalbar haton kapulisan dito naman ha Tacloban City. Usa nga madagmit nga aksyon aton igimpakita haton Police Regional Office 8 katapos nira masalbar inasa nga iginaanak pala nga baby nga ginbayaan na sulod di nakaparada nga sarakyan ha Barangay 107 Santa Elena, Tacloban City kagabi. Mga alas 10:32 kagabi han mabulabog aton Kamingawan haton Santa Elena. Usa nga concerned citizen adto nakakita na sa nga paper bag nga nakadahin sulod din usa nga nakaparada nga multicab atubangan haton ira residensya. So imbis nga gamit ang sulod, usa nga baby nga bag-o pala nga iginpanganak nga duguon pangani ngan waray pangani kautod adton pusod. Aton iya nakitaan ngan iniindayon niya nga iginsumat ha mga otoridad nga amo aton nagdumarahin rescue operation. So waray maglangan adton mga kapulisan ng City Mobile Force Company ngan Police Station 3 han Tacloban City Police Office. Sakop lain pira ka minutos nakaresponde hira nga nasiguro nga taluwas adton bag-o pala nga iginanak nga baby nga ada ha maupay nga kamutang. Dayon liwat nga ginias aton Women and Children Protection Desk nga nakipagsumpayan na City Social Welfare and Development Office ngan Tacloban Rescue Unit. Ato na sabi nga baby ada na hailarom hiton pagbantay iton na mga eksperto para masiguro aton iya ka taluwasan. Gintaga naman hindoon ni Police Brigadier General Jason Capo iton Regional Director hiton Pro 8 nga adton na madagmit nga pagsalbar hadton baby indara hadton na mabakod nga sumpayan hiton pulisya ngan komunidad. Mga kasangkayan, magpabilin nga nakatune na DYES Radyo Pilipinas para hadton bag-o nga mga balita. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan,
657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Delivery! Maria Jose! Is that box really